Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon na ito pong ating pag-aaral ay lalo pang paganda ng paganda at patuloy po tayong sinasanay ng salita ng Diyos na lalo pang magtiwala ng magtiwala sapagkat tayo po ay isinilang na muli. Sabi ng aklat ng Peter, isinilang tayong muli, hindi sa binhing nasisira, kung hindi sa binhing walang kasiraan. Isinilang tayo sa pamamagitan ng binhing walang kasiraan na walang iba kung hindi ito yung salita ng Diyos. Amen po ba? Last Wednesday po, tinapik namin yung John chapter 8, verse 47. Ang kausap dito ng Panginoon ay ang mga Hudyo in that time na talagang ini-stand nila na sila'y sa Diyos dahil sila daw ay binhi o lahi ni Abraham. Kaya confident sila na sila'y sa Diyos. Kaya nagagalit sila sa Panginoong Hesus. Bakit sinasabi at ibinibintang ng Panginoong Hesus sa kanila na sila'y hindi sa Diyos? Sila'y anak ng kadiliman. Masakit sa kanila yon, di ba? Pero nilinaw ng Panginoon na dahil hindi siya pinakikinggan at pinaniniwalaan sa kanyang mga salita ay ito yung sinabi niya, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito ay hindi ninyo dinirinig, sabi niya, sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. So, apakalinaw noong ma-distinguish at makilala talaga kung sino yun sa Diyos. No? Kasi maraming mga tao, basta naniniwala na lang sa Diyos, nananalangin, sumisimba, pero yung salita, hindi masyadong napagbibigyan ng pahalaga. Kaya sa ating mga mananampalataya talaga, isinilang tayo sa salita ng Diyos. At kung ang nagbigay buhay sa atin, sang-ayon sa John 6:63, it is the Spirit that quickeneth. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Mapapansin yun, small letter S, Spirit. The flesh profiteth nothing. Sa laman wala kayong anumang ipinakikinabang. The words that I speak unto you, yung mga salita na sinalita ko sa inyo, sabi ni Jesus, they are spirit and they are life. Malinaw nun na ang nagbibigay ng buhay at ang binibigyan ng buhay ng spirit ay walang iba kung hindi yung espiritu ng tao. Mapapansin niyo yan, na ang pinakasentro ng ating espiritu, yung mind, yung isipan natin. Kasi ang isip natin ang tumatanggap ng kanyang salita. Walang ibang bahagi ng ating pagkatao na mag-a-appreciate at magtitiwala at tatanggap sa kanyang salita kung hindi yung isipan natin. Kaya yun ang pinakamalakas na factor na yan yung ating inward man, yung ating espiritu. Na kung ang isang tao matutunan lamang talaga na dumipende, maging sabik at maging matiyaga sa pakikinig ng kanyang salita, uhaw, gutom, sabik. Dahil isipin mo, ito'y salita ng Diyos. Di ba? At tatanggapin mo talaga yung nakasulat sa Bible kahit na ang Bible mo ay hindi na maganda, luma na. Pero yung thought, yung kaisipan ng salita, yung diwa ng salita, kaya nga espiritu diwa, na nanggaling doon, na nakarecord sa Bible, nakakaroon niya ng buhay pag dumarating, pag itinatanim, pag pumapasok sa ating isipan. Kagaya rin po nung binhi, kaya malimit naging ilustrasyon yung binhi. Walang buhay ang binhi hanggat hindi mo ito isinusuksok sa lupa na mataba at pagkatapos ay yan ay nadidilig at yan ay lalago, mabubuhay. Di ba? So ganyan din, wala na pong ibang tayong makukuhang paraan para magkaroon tayo ng pananampalataya o buhay sa ating espiritu na talagang ang pinahalagahan ng Diyos, yung ating espiritu.
yung ating pag-iisip, yung inward man. Wala nang iba. Yan ang concern ng Panginoon. Ang problema, bilang tayo tao, dalawa yung ating pagkatao, isang nakikita at isang hindi nakikita. Naalala ko po yung sa Corinthians chapter 12 na bilang si Kristo ang ulo, tayo ang kanyang katawan. At lahat tayo, sa lahat ng bahagi ng katawan ay mahalaga kay Kristo kung paano itong ating physical na katawan ay mahalaga. At ang sabi pa nga doon ay yung mga walang kapurihan ay dapat lalong bigyan ng pahalaga. 'Di ba sabi doon sa 12 ng Korinto, yung mga bagay na waring mahalaga na bahagi ng ating katawan ay yun ang mas lalong dapat pahalagahan. At nang sinabi nga ni Brother Ray na lalo na yung ating mga internal organs. Minsan, ang napapahalagahan at napapansin palagi natin, itong nakikita natin, yung ating kuko. Ang sagot ko pa nga, yung kuko walang masyadong halaga. Hindi, lahat pala ng nakikita mo, napapahalagahan mo. Diba? Yung balat mo, yung complexion mo, yung buhok mo, yung hanggat mapapaganda ng tao. Ngayon, meron ng sa mga salon, meron yung mga kuko na inilalagay para magandang tingnan, di ba? Lahat ng mga pahiyas na inilalagay ng tao, wala naman sanang masama. Pero minsan, ito yung napagbibigyan ng lalong pansin o pahalaga. Itong mga bagay na nakikita. At yung bahagi pa rin ng ating katawan na walang kapurihan kasi hindi nakikita pero napakahalaga yun. Yung puso mo, yung kidney mo, yung bituka mo, yung baga mo, hindi nakikita. Kaya minsan, bata pa lang, no, dahil ang napapahalagahan at nabibigyan ng atensyon ay yung nakikita, bigla na lamang madadiagnose at malala na pala, may taning na agad ang buhay mo. Bakit? Napapabayaan ng tao yung hindi nakikita sa bahagi ng kanyang katawan. Amen po ba? Diba? Yung hindi nakikita, hindi napapahalagaan. How much more dito sa ating journey ng ating pag-aaral na talagang ang focus ng Panginoon ay ang ating espiritu. Yung hindi nakikita, yung ating spiritual na buhay, yung ating inward man, yung ating espiritu, hindi nakikita. At ang nagbibigay buhay lang dyan, yung salita. Tayong tao, lagi nating dinadahilan, ay hindi ako makakano, hindi, kasi marami akong aasikasuhin. Yung puro sa physical, yung puro sa hindi, o yung puro sa nakikita. Kalusugan, yung relasyon mo sa kapwa mo, wala naman sanang masama doon. Pero ang ibig ko pong sabihin, pag iginigising natin ang ating isipan sa katotohanan, ang napapabayaan natin, kasi lamang na lamang ang ating panahon at ang ating effort sa mga bagay na nakikita kaysa sa hindi nakikita. Which is, ito yung dahilan kung bakit si Jesus ay namatay sa krus, kung bakit nagkaroon ng gospel of Christ, ay sapagkat nakapokus ito doon sa ating inward man. Amen? Sana lalo nyo makita at ma-appreciate yung ganda ng blessing ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya, alam niyo yung ating isipan, sabi ng Aklat ng Mga Gawa, kung bakit binansagan ang mga apostol nung araw na narito ang mga taong bumabaliktad ng sanglibutan. Bakit bumabaliktad? Kasi ang isipan nila hindi nakapokus sa nakikita. Kaya para bagang lumalakad sila against the flow. Ang isang mananampalataya, hindi ka umaayon palagi sa takbo ng mundong ito. Kasi iba ang priority ng isang tunay na born again. Yung born in the Spirit, ang talagang isipan niya palagi ay yung Espiritu dahil si Jesus ay namatay, iniwan ng langit, bumaba sa lupa para sa ating espiritu. Pag binalikan mo, the flesh profiteth nothing. Bagaman concern ang Panginoon sa ating physical, pero ang pinakamahalaga talaga ay ang ating espiritu. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. At maintindihan natin kung bakit sinabi ng Panginoong Jesus na kung kayo'y sa Diyos, pakikinggan ninyo ang salita ng Diyos. Pero dahil walang puwang sa inyong puso, walang halaga, binabaliwala ninyo ang salita ng Diyos para bagang taken for granted lang, para bang pasaw-saw-saw lang at hindi talaga babad, hindi talaga yun ang priority, hindi talaga yun ang kayamanan,
hindi talaga kayo sa Diyos. Parang gano'n ang ibig sabihin ng Panginoon sa mga kausap niya mga Hudyo that time. Kaya salamat sa Diyos at sana habang nagtatagal, nagkakaisa tayo doon sa journey ng ating pag-aaral. Sana yun po yung talagang ah, ah, pinagkakaisahan natin na ang pinahalagahan ng Panginoon ay yung ating espiritu. Itong aking tatawagin ngayong umaga, nakita lang niyan tayo sa live. Hindi ko alam kung ilang buwan na siya nag-a-attend dito sa atin. Ay naghahanap pala talaga siya at napatigil din siya sa pagpunta sa church. Pero andun sa kanya yung pagkauhaw at pagkagutom dahil ang sabi niya, ang hinahanap talaga niyang simbahan na yun nagtuturo ng katotohanan ng biyaya ng Diyos. Nais ko rin siyang tawagin ngayong umaga para mag-testimony kung ano na yung mga naging nakita nating benepisyo, naging tulong sa kanya sa ating pag-aaral. Kasi dati rin talaga siya po rin sa grace, kaya laang parang kagaya rin natin nung araw na mas focus ang application ng grace sa physical. Kaya tinatawagan ko po ngayong umaga si Brother Joshua Kamat. Salamat po sa ating Ama, sa ating Diyos, sa ating Panginoong Hesus, sa pagkakataon na to sa pamamagitan po ni Pastor Boyet. So ang pagtayo ko po talaga dito is talagang biyaya po. Hindi ko inaasahan, no. Ako po ay almost 2 months na po ako dito na dumadalo, at sa biyaya po ng Diyos talagang ito po yung hinahanap ko na simbahan o church na magtuturo, magpapatuloy. Ang ano ko po dito, talagang sitting pretty po ako dito. Napakasarap at upo pakikinig. Pero syempre, katulad ng dati, no, ginagamit pa din tayo para maipaalam ito sa mga kapatid. Bago po lahat, ako po muli si Brother John Joshua Kamat po. Ako po ay nailigtas na nakarinig ng pagtawag sa salita ng Diyos sa pamamagitan po ng mga tao, no, ng asawa ko po, ng dati ko pong asawa. Siya po yung ginamit para po makapunta po ako sa lugar kung nasan po ako ngayon. Pero syempre, mixture po yung nangyari doon. Bago po ako nakarating dito, ang pangyayari po kasi ako po ay isang miyembro ng isang simbahan sa Pantayong Matanda na kung saan ako po yung nagamit doon bilang isang manggagawa. Talagang marami po akong napuntahan, marami po akong, di lalo sa lugar na to, na pagkakataon, no, sa biyaya ng Diyos na gawa po yun, no. Yung kasipagan na yun, hindi sa akin, kundi muli sa biyaya lamang ng Diyos. Ang nangyari po sa akin, dahil walay po ako sa kanila nung nakilala ko po yung turo ng biyaya. Kasi magkaiba na po yung aral na ibinibigay ko. So ayoko pong magkaroon kami ng anumang hindi pagkakaunawaan, yung mga mismong nagtuturo pa yung hindi nagkakaunawaan. So kailangan po namin maghiwalay. Naghiwalay po kami at kami po ay nagtawag ng isang samahan. Ang church po namin, ang name po ng church namin is Chosen by Grace. So siya po ay na-establish noong 2020 at meron po ako mga kasama doon. May kasama akong pastora doon na nakarinig din ng biyaya, tinanggap ang biyaya at ako'y sinamahan doon. So nagsimula po kami sa kakaunti. So nung nag-start, ato po ay siguro mga ilang buwan nung ako po ay nagkaroon ng liwanag sa salita ng Diyos, yung pangyayari sa buhay ko. Nagkaroon ako ng kaisipan na kailangan ko itong maibahagi. Syempre, nagsimula po ako sa mga kabataan, and then mga matatanda, mga kabataan. So yun po yung mga hinahandle ko. Marami po akong hinahawakan na mga tinuturuan. Sa totoo lang po, yung trabaho ko po is hindi ko po iniintindi. O sabihin natin sa umaga po, pag may pagkakataon sa umaga trabaho, sa gabi po puro gawain po. At siguro po sa ang mixture na turo ko, pag sinabi pong mixture po kasi, ito po yung
hindi patungkol sa ginawa ng Panginoon sa buhay ng isang tao. Sa lahat ng yan, nagpapasalamat ako sa Diyos, naranasan ko yung mga ganyang sa buhay ko po, no? Sa lahat ng yan. So, yan po ay ginagawa ko dahil meron pong aral na meron po ako. Hindi ko po yan ginagawa dahil yan po ay ako'y pagpapalain ng Diyos, ako'y mamahalin ako ng Diyos, hindi. Lahat po ng ginagawa ko po na yan sa aral na natutunan ko, sa biyaya po ng Diyos, na patuloy na lumalago, kasama dito sa pag-aaral dito, ay hindi para sa akin, hindi para sa sarili ko. Kasi po, alam niyo po, kahit po nagtayo ako ng isang simbahan, hindi ko po yan ginawang pinakukuhanan ng ikabubuhay, hindi po. Lahat po ng meron dyan na pinagkaisa namin is para sa evangelism namin, para sa mga pagkain, sa gawain, sa mga bayarin, sa simbahan, sa mga gamit na binibili. So, unti-unti nagkaroon po kami ng gamit, nagkaroon kami ng drums, nagkaroon po kami ng piano dyan, nagkaroon po kami ng TV, nagkaroon po kami ng mga bagay na gagamitin namin dyan. So, sobrang saya, sobrang sipag po ng panahon na yun. So, may pangyayari po sa buhay namin na dumating. Nung nag-start pa lang po kami, noong 2020, nagkaroon po ng bukol yun sa breast ang dating pong asawa. Nangyari po, naniwala po kami sa physical healing. Patuloy na nanitiwala doon. So, marami kaming bagay na talagang pinagpatuloy lang. Pero doon sa panahon po na yun, nagkaroon po kami ng kapahingahan, ng payapa ang isip. Kahit sa ganung sitwasyon, wala akong inaalala ng mga bagay-bagay. Kasi talagang focus po kami sa mga gawain. And then, isang pangyayari, nawala po yung asawa. Nawala po siya noong June 2022. Doon po ako nanghina. Doon po ako nawalang gana sa gawain. Na walang kapatid, ni isang kapatid na nagsabi sa akin na ipagpatuloy. Wala rin ako nakausap. Inintindi ko yung sarili ko. Nagkaroon akong question sa isip ko, pero hindi ko sinisi ang Diyos. Siyempre, wala akong karapatan na gawin yung bagay na yun. So, doon po kasi ako nakapokus. Pero, kahit na doon po ako nakapokus, nandun pa rin po yung willingness ko mag-aral, pero yung pagbabahagi na wala po talaga sa akin. So, bakit ginagawa ko po yan? Siyempre, gusto ko rin po na patunayan na paano ko itataas ang Panginoon sa pagtayo kong ito ay dahil sa biyaya na meron tayo. Yung meron sinasabi ang salita ng Diyos na reward. Ang reward dito is not about kung gaano kasipag. Ang reward dito na tinutukoy ay gawa rin ng Diyos sa buhay mo na kailangan mong gumawa. Gumawa hindi dahil sa pamamagitan ng sarili mo, kundi dahil may tinanggap ka mula sa Diyos. So ito po yung talata na yun. No? But lay up of yourselves treasure in heaven where neither moth nor rust doth corrupt. So in short, ito yung treasure na hindi ito na nananakaw, nalulumot, nasisira. So ito yung treasure na nasa kaisipan ko kung bakit ko po ginagawa ang evangelism. No? Sa biyaya ng Diyos, makapagsimula at magpatuloy na magawa yung bagay na ito. Next. So, meron dito, sinasabi, but without faith, it is impossible to please Him. For he that comes to the God must believe that He is a rewarder of them that diligently seek Him. So, yung faith, no, yung paniniwala mo na meron ka, no, ang paniniwalang ito ay hindi dahil sa nakikita mo, naririnig mo, naaamoy mo, nalalasahan mo, nararamdaman mo. Itong faith na to ay pinaniniwalaan mo na meron ka na nasa iyo na ginawa ng Panginoon sa buhay mo. At yung reward na ito is fruit of the finished work of God, finished work of Jesus na nasa atin. Hindi to reward na parang kaya ka nagsisipag is reward para, hindi po. Malalaman nyo kung ano yung reward na ito mamaya.
So, sabi sa Psalms 127:3, children are heritage, pamana of the Lord, and the fruit of the womb is His reward. This is not talking about biological son and daughter. It also means about spiritual son and daughters. So, habang nakikita ko po kayo, kung sino man po yung nangunguna dito, kayo po ang kanyang bunga, kayo po ang kanyang reward sa Panginoon. Yung mga tao na dito nakikinig ngayon sa harapan ko. At masaya ako doon, no, na nangyayari yung bagay na yun. At katulad nga nung sinabi, ito yung dito ko narinig itong mga talatang ito na itinuturo po. Sapagkat bagaman nagkaroon kayo ng 10,000 mga guro kay Kristo, ay wala nga kayong maraming mga ama, sapagkat kay Kristo Jesus ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. So merong pangyayari na naganap na kung saan kapag tayo nag-evangelize, nagtuturo ng tinapos na gawa ng Panginoong Hesus, ay nagkakaroon ng kapanganakan. No? Kapanganakan na kung saan nagiging reward sa mga tao na nakakakilos at gumagawa nito. Ipinamamahal ko, sabi ni Apostol Pablo, maging mga katulad sa akin. So, yung mga nag-evangelize, ano man yung kaisipan na meron tayo, alam ko, dahil nasa biyaya tayo ng Diyos, ito po ay bunga ng ginawa ng Panginoon sa inyo, hindi para maitaas, hindi para maging bida sa buhay ng ibang tao, kundi patuloy na maranasan nila yung pagmamahal ng Panginoong Jesus na ganyang ginawa para sa atin. So yun yung spiritual. Ang tawag ko rito spiritual reward eh. Hindi to natural reward na nangyayari. Kasi iba yung iba yung saya, iba yung karanasan mo kapag once na merong nakikita mo na nakakaunawa na mabuting balita ng Panginoon. So, kaya sabi dito, mag-ingat kayo na huwag magsigawa ng katwiran sa harap ng mga tao. Diyan ang patunay na kung saan this is a spiritual work. Sabi rito, upang kanilang makita sa ibang parani, wala kayong ganti sa inyong Ama na nasa langit. So, ang Ama ay napakabuti and He rewards us for something good at that something happened to us sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoon sa buhay natin. This is the fruit reward, and this is a spiritual reward sa atin kapag ginagawa natin yung mga bagay na to. Hindi lang po yung mga biological na mga kamag-anak po natin ang mga biyaya o pagpapala na meron tayo, kundi maging ang mga kaluluwa. Kaya po yun yung kasipagan, no, na nagbibigay sa akin para ipagpatuloy po yung meron tayo sa Panginoon. Sunod. So sabi dito, ito po ay nasa Old Testament, for thou art an holy people unto Lord thy God. The Lord thy God had chosen thee to be a special people, unto Himself above all people that are upon the face of the earth. Sinek ko to at inaral ko po kung ano yung special na to. Para po makita kung ano ang meron dito sa special, bakit yung special siya. So sa special na to, ang salita dito is sigula. Hebrew word nito is sigula. Ganyan po ako mag-aral kasi nag-word study po ako. Pag nag-word study po ako, nag-Bible school din po ako. Nag-word study po tayo para makita ko talaga kung yung mga talata ay susuporta ng bawat talata na ginagamit po natin upang hindi tayo mailigaw na salita. Anumang salita na ikaw ang magdadagdag o magbabawas. Segula, it means possession, property, treasure, jewel, special, peculiar. So naghanap po ako ng talata o salin na susuporta doon sa treasure of in heaven na meron tayo kapag tayo nag-i-evangelize, no? So ito yung ISB. So sabi dito, because you are holy people to the Lord your God, the Lord your God shows you to be His people, His treasured possession from all peoples on the face of the earth. So meron pang dalawang talata na susuporta dyan. That segula, it means treasure. It's possession. It is kayamanan sa langit na hindi nasisira. Hindi yan nasisira, hindi nawasak. Isipin nyo, bakit tinawag ni Jesus si Peter as a fisher of men? Di ba? Ano yung kanyang lalambatin? Ano yung ipipish niya? People. Tingnan nyo po, pag nagtatanim tayo ng salita ng Diyos mula sa biyaya, syempre, ano yung inaana natin? People din. So, people, ang treasured possession sa akin, kaya po, nagkaroon ako ng
kasiyahan para maglingkod, magpatuloy sa salita ng Diyos. At syempre, sa biyaya ng Diyos, nahanap ko po yung lugar na to. Almost 1 year or 2 years din po ako naganap kasi sa simbahan na katulad ko. Marami po akong pastor na nakausap, siguro mga tatlong pastor. Sabi ko mag-aral po tayo kasi once na sumama po ako sa inyo, hindi naman po parehas yung tinuturo natin. Hindi rin po kayo matutuwa sa akin. Kaya kailangan ko po silang makausap kung nasan po sila. Kung sila po ba ay nasa tinapos na gawa o sa kanilang mga ginagawa para sa kanilang pagpapala o anuman, etc. etc. So, merong istorya dito kung paano ginawa ng kabutihan na parang ako, parang kayo, na ginawa ng kabutihan ng Diyos. Anuman ang mga bagay na ginawa sa inyo na tinanggap nyo sa Panginoon ay nasa pangyayaring ito. Ito po ay bago pa ipapo ang Panginoon, no? Sabi dito, ito yung istorya po ng isang taga-Gasareno na inaalihan po ng demonyo na kung saan ay pinalaya ng Panginoon. So, isang araw, nakita niya ang Panginoon papaalis at sinabi niya dito sa 19, ngunit nang sumakay na si Jesus sa bangka, aalis na, nakiusap ang dating sinasapian ng demonyo na siya'y isama niya. Anong sabi ng Panginoon, ngunit hindi siya pumayag? Si Jesus, sa halip ay sinabi niya sa lalaki, sabi niya sa lalaki, umuwi ka na at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak. So, inuutusan siya to spread, no, the goodness of God, no? Mga kamag-anak at lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano siya nahabag sa iyo. So, anong ginawa na itong tao na to? Dito po napakaganda at napakasarap ng word study. Ng word study na ginagawa ko po kasi talagang kitang-kita, malinaw na malinaw, walang anumang dagdag mula sa salita ng tao. Yung mga bagay na unawa na meron tayo sa salita ng Diyos, napakayaman ng salita ng Diyos na meron tayo. We need to dig in deeper para mas makita natin at maipakita sa iyo sa pamamagitan ng Banal na Espiritu yung mga unawa na ito. So sabi dito, umalis yung lalaki at pinamalita sa buong Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus. So ang tanong ko dyan, pag meron ako matalatan na tinatanong, ano ba yung Decapolis? So sino ba nakakaalam dito ng Decapolis? Decapolis, it means 10 cities. Pero ang utos ng Panginoon sa kanya, spread niya sa mga kamag-anak niya. Pero yung ginawa ng tao na to, sa sobrang ganda ng ginawa sa kanya ng Panginoon, ipinamalita niya to sa buong Decapolis. What's the meaning of Decapolis? Decapolis is a 10-city region at the district in Syria. So 10 city, parang Tanawan City. 10 Tanawan City, Santo Tomas, etc. ang kanyang inikot dahil sa kabutihan ng Diyos. Ayan po yung mapa ng Decapolis na tinutukoy. There are 10 cities na yan. Ganyan po yung ginawa. So ano nangyari habang binamawali tayo ng lalaki? Sabi, at namangha ang lahat na karinig doon. So ibig sabihin na pangha, laglag ang kanilang panga, luwa ang kanilang mata sa ginawa ng Panginoong Hesus sa buhay nila. Yun po yung nararanasan ng mga tao lalo sa biyaya ng Diyos. Lalo pa ngayon. Yan po, wala pang pako, wala pang cross. So dito po, ito po yung ginawa ni Apostol Pablo. Sabi ni Apostol Pablo, meron nga akong ipagmamapuri kay Kristo Jesus sa mga bagay na nauukol sa Diyos sapagkat hindi ako nangangahas magsalita ng anumang mga bagay maliban na sa mga ginawa ni Kristo. Every time natatayo, every time po pupunta ako sa isang bahay, yan po ang mabuting balita na dinadala natin. Yung lahat ng sinabi ni Pastor Boyd regarding spiritual, sobrang sarap pag-aralan, sobrang sarap na matutunan, na magbibigay sa atin ng patuloy na kalakasan, kasiyahan, kapayapaan at tunay na kapahingahan sa pamamagitan ko sa pagtalina ng mga hintil sa salita at sa gawa. 19, sabi, sa bisa ng mga tanda at kababalaghan sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, ano pat buhat sa Jerusalem at sa palibot-libot hanggang sa Ilirico ay aking ipinangangaral ng lubos ang Ebanghelyo ni Kristo. Andito na yung cross, andito na yung tinapos na gawa, andito na ang Panginoon, nasa atin na ang Panginoon. So ang kailangan mong gawin, ito ay tanggapin at paniwalaan sa sarili mo. Nalabas sa yung 6 na senses. Di ba? So bago ako magtapos, ganito po kasi yan Madalas,
may tinatawag na six senses. Six sense sa salita ng Diyos. That's what we call faith. So para mapatunayan ng isang tao, yung totoo, ang sabi niya, padinig, patingin nga, patikim nga, padama nga, paamoy nga. So lagpas doon, hindi na kaya ng tao. Hindi niya na kayang tanggapin yung mga bagay na yun. Doon papasok yung faith na meron tayo na itinuturo sa atin about sa ating spiritual, about sa ating kalagayan. 1 Corinthians 15:10. So lahat ng ito, ano man yung kaya nating gawin, ano man ang meron tayo, ano man ang nagagawa natin, ano man yung bunga na meron tayo sa lahat ng ginagawa natin, siyempre, walang pwedeng dapat maitaas, walang iba kundi ang Panginoon. So sa pagtayong kong ito, biyaya po ito. But by the grace of God, I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain. But I labored more, sabi ni Pablo, I labored more. Siya yung nagsipag. Sa yung bumisita kung saan lugar. Nilibot niya. Mas marami pa siya nilibot dun sa lalaki na Decapolis. I labored more abundantly than they all. Yet not I, sabi niya, but the grace of God which was with me. So ito po'y bahagi ng mga aral na tinapos na gawa ng Panginoon. At marami pa pong napakamabuting balita. Pag ikukumpara mo, maipapakita sa atin ng Diyos, tayo magpapatuloy sa pakikinig. At patuloy na maibabahagi natin ito. Isang araw maibabahagi din natin ito sa ibang tao dahil tunay na mararanasan po natin yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Maraming salamat po. Sana mabalikan niya, mapuntahan niya uli yung mga na-sharean niya noon at lalong maipaliwanag ang ganda ng ebanghelyo dahil ang pinakasusi talaga para ma-treasure or ma-appreciate ng isang tao ang blessing na ginawa ng Panginoon ay yung liwanag, yung maunawaan. Kaya sabi ng Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing by the word of Christ. Ibig sabihin, kailangan ito ay ulit-ulitin. Alam niyo yung mga sapatos na na yung leather shoes, yung mga makikintab, di ba? Para lalong maging kuminang yon yung kintab ng sapatos niya. Kailangan lagi yung kinukuskus ng kinukuskus, di ba? Noon, meron, pa yun, mga nagpapasyine. Wala na masyado ngayon yung mga nagpapasyine, di ba? Ang pumasok sa isipan ko, parang ganun din yung, para makita mo yung liwanag at ganda ng ebanghelyo. Kailangan mo itong laging, napapasadahan, nadadaanan. Kasi, hindi talaga mo ma-appreciate ang kagandahan ng ginawa ni Jesus. Unang-una, kailangan kasi yung sinasabi ng 1 Corinthians 2:13 ba yan? Na sabi doon ay the best na interpretation is yung comparing spiritual things with spiritual. Yung nagsusuportahan kasi yung mga verses comparing spiritual things with yan po yung teaching ng Holy Spirit talaga. Sabi niya, which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth. Hindi doon sa karunungan ng tao, paraan. Kung hindi sa paraan ng pagtuturo ng Espiritu Santo. Na comparing spiritual things with spiritual. Kasi pag nakikita mo yung suporta ng Bible sa isa't isa, lalo kang nabubuo lalo yung ganda ng pagkaunawa mo sa ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Kaya pag yan ay palaging sa iyong isipan, lumiliwanag ng lumiliwanag, kumikinang ng kumikinang yung kagandahan at doon lalo maa-appreciate ng tao ang kayamanang ginawa ni Kristo. Doon mo mapupuri, mapapasalamatan si Jesus yung iyong paggawa nang gagaling doon sa pananampalataya mo sa salita patungkol sa ebanghelyo. Yan, remembering without ceasing your work of faith. Yung daw ating gawa, alam niyo pagka ikaw ay
talagang naging maganda sa iyo ang ah, liwanag at pagkaunawa ng ginawa ni Kristo. Doon nakapokus yung faith natin, doon sa finished work na ginawa ni Jesus. At nakikita mo yung benefits ng sarili mo. At ang pinaka-benefits nga ay yung spiritual, hindi physical. No? Ako naintindihan ko nung araw tayo pag may mga nangyayari ngang hindi maganda. Halimbawa, nagkasakit, biglang bumagsak ang financial, nagkaroon ng matinding problema sa business, ang dating agad sa atin, ano kaya ang ginawa kong mali sa Panginoon? Kasi nakapokus yung ating ang perimeter natin palagi sa physical. Pag may nangyayaring negative doon sa ating physical aspect, ang agad-agad ang dating sa atin, ano kaya pagkukulang ko sa Diyos? Ba't nangyari to? Diba? Meron pa nga akong narinig noon, mga grupo ng mga pastor nung namatay yung kanyang apo, kauna-unahang apo sa kanila, namatay. Parang sabi nila, parang gusto kong sisihin ng Diyos, bakit nangyari to? Pag may nangyayaring ganun, ang tindi ng kalungkutan. Kaya naintindihan ko yung nangyari kay Brother Jowa. Pero ngayon, as time goes on, sa pag-aaral natin, hindi normal na nangyayari sa physical aspect yung mga bagay na yan. Yun yung sinasabi ng Panginoon doon sa John chapter 16, kung hindi ako nagkakamali. Ang sabi doon ay, "And these things I have spoken unto you, that in me you might have peace. But in the world ye shall have tribulation. But be of good cheer, I have overcome the world." Kasi itong mundong ito, nauunawaan natin na hindi lahat ng panahon ay maganda ang panahon. Minsan may bagyo. Diba? Minsan smooth ang mga pangyayari sa buhay, pero bigla-bigla may darating na problema. Mga unexpected na negative. Pero dapat maging, kung maliwanag sa atin na ang katotohanan ng pinahalagahan ng Panginoon ay spiritual, hindi tayo although nalulungkot ka, andun yung dinadamdam natin, pero still, pag maliwanag na sa atin ang lahat, makaka-move on tayo. Kahit nga buhay pa tayo, buhay pa yung ating mga mahal sa buhay, merong mga kalungkutang dumarating na ba't nangyari to? Na minsan hindi natin matanggap, hindi natin maintindihan. Pero ang sa akin, karanasan, ang nagbibigay sa akin ng encouragement at patuloy ay walang iba kung hindi ang salita ng Diyos na maliwanag na ang biyaya ng Panginoon ay patungkol sa spiritual aspect ng ating buhay. Hanggang ngayon, nakakaranas po ako ng mga negative na minsan, pag itinuon mo yung isipan mo doon, madadown ka eh. Alam niyo, dumating sa akin yung pagka meron akong mga personal na problema, sabi ko parang hindi ako karapat-dapat maglingkod. Hindi ako karapat-dapat maging mentor o pastor kasi bakit nangyayari sa akin ito? May mga pangyayari na parang dagok sa buhay. Pero alam niyo, ito pa rin ang nagbibigay sa akin ng inspirasyon, itong salita ng Diyos. Lalo na nung naunawaan ko na ang ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo ay patungkol sa ating spiritual, sa inward man, na sang-ayon sa gospel, yung iniligtas tayo sa kamatayan. Which is, hindi po yung kamatayang physical, kung hindi, ang iniligtas sa atin ay yung kamatayang spiritual. Amen? Yan po yung nakapagbibigay ng inspirasyon. Bakit? Kasi, naalala ko nung araw, may mga nagsasabi na akala ang mga born again hindi na namamatay. At akala ko ba ang mga born again hindi namamatay? Para bagang wala na, mabubuhay na tayo magpakailanman. Dito sa physical, hindi eh. Talagang nakaka-confuse pagka hindi maliwanag ang ebanghelyo. Kaya kagaya ng ating mga nagiging paksano nakaraan, kagaya ng 2 Corinthians 11:3, ang isa sa pinangangambalang ni Apostol Pablo, nagdudulot sa kanya minsan ng kalungkutan, kapag ka merong nagko-corrupt doon sa katuruan ng ebanghelyo. Sabi yan, ako'y natatakot na sa anumang kaparaanan kung paanong dinaya si Eva ng ahas dahil sa kanyang katusuhan, yun din ang mangyari sa inyong kaisipan. Makurap doon sa kasimplihan at kaliwanagan ng ginawa ni Kristo, yung ebanghelyo ni Kristo. So, di ba? So, ibig sabihin, ang dapat nating ingatan ay yung ating pagkaunawa.
yung liwanag ng Ebanghelyo. Kagaya nito, naging maliwanag sa atin na saan kayo niligtas? Saan tayo niligtas? Dito ba sa physical? Kaya pagka sa physical, nakapokus yung iyong kaligtasan, pag may nangyaring mga negatibo, down na down ka. At parang hiyang-hiya ka, nahihiya ka. Kasi ang ating iniintindi, yung sasabihin ng tao. Sabi nga sa akin ni Brother Joe, anong namatay daw yung kanyang asawa, mayroong mga parinig na salita. Siguro kaya nangyari sa kanya yan dahil baka galit sa kanya ang Diyos, parang ganun ba? Pinarusahan siya ng Diyos. Diba napakalaking error yon na pag may nangyayaring negatibo sa physical, parang down ka na sa iyong pananampalataya, which is very wrong. Sapagkat ang totoong pinahalagahan ng Panginoon ay yung ating spiritual na buhay, yung ating inward man. Ayon sa Ebanghelyo na ating pinag-aaralan, sabi ng Romans 7:9, diba? Ilang beses nating narinig ng panahon nung wala pang kautusan, sabi niya nabubuhay siya. Pero nung dumating ang utos o yung kautusan, nabuhay yung kasalanan, yung sin na now in the flesh, and I die. At ako'y namatay. Ano yung namatay? Malinaw nang namatay dyan, yung inward man, yung espiritu. Parang nangyari kay Eva at kay Adan, noong kinain nila yung ipinagbabawal ng pagkaalam na mabuti at masama, sabi doon, sa oras na kainin nyo yan, mamamatay kayo. Pero dahil ang turo noon sa Bible school ay ang namatay, dati daw ang tao, walang kamatayan sa physical. Nung dumating na nagkasala si Eva at si Adan, nagkaroon daw ng kamatayang physical. Bagaman daw hindi instant na namatay yung kanilang physical nung sila'y nagkasala, pero nagkaroon na ng limit ang buhay ng tao at mamamatay, which is very wrong, napakalaking kamalian. Nung sinabi ng salita ng Diyos na sa the day that you eat, yung ipinagbabawal na yon, mamamatay kayo. At ang namatay doon, yung espiritu, kagaya ng Romans 7:9, nung sinabi ni Paul, na nung dumating ang kautusan na knowledge of good and evil. Law po yun yun yung kautusan. Nung dumating yung kautusan, sabi doon, sin revived, nabuhay yung kasalanan, and I died, at ako'y namatay. Ang namatay po yung espiritu. Yon ang iniligtas, huwag niyo po kalilimutan, yon ang iniligtas at nirestore ng Panginoon sa buhay natin. Kasi yun ang pinaka-importante. Yung ating espiritu, yung ating inward man. Yung mayroong consciousness sa ating pagkatao. Itong physical, sasakyan lang po natin ito. At temporal lang po talaga ito. Talagang ito po ay uuwi sa alikabok. Pero yung ating espiritu, yung ating inward man, ang gusto ng Diyos, hindi yun manatiling patay. Kasi pag ang isang tao na hindi na born again, ang kanyang buhay hanggang physical lang. Dahil yung kanyang espiritu ay patay. Pag sinabing ang meaning ng patay sa dictionary is unconscious. Wala nang alam. Gone. Wala nang alam. Ngayon, ang gusto ng Diyos talaga, magkaroon tayo ng eternal life. Kaya malinaw ang sabi ng Bible na whosoever believe will not perish but have everlasting life. Ito lang ang pinaka-meat, sustansya or pinakamahalaga na dapat maunawahan natin na ang dahilan kung bakit si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo ay para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan at binuhay nga niyang maguli yung ating espiritu. So napakahalaga sa ating pananampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo, naintindihan din natin yung death. Mayroong dalawang uri ng kamatayan. Isang physical death at isang spiritual death. So ang malaking miserable na manggaganap sa buhay ng isang tao kapag hindi nabuhay yung kanyang espiritu. Kasi Romans 5:12, tama ba ako? Tingnan natin. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao, si Adan yan, yung first Adam, ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan, death, sa pamamagitan ng kasalanan, bunga ng pagkakamali, pagkakasala, pagsuway. At sa ganito, ang kamatayan ay naranasan ng lahat, mayaman, man ang level ng buhay, magmula ng pagbagsak ni Adam, lahat patay ang espiritu. Yung sinasabi dyan na
sa ganito ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Malinaw po yan na although buhay ang physical mo at nakakatayo ka, pero kung hindi mo na-encounter ang pakikinig ng aral ni Kristo, which is the gospel of Christ, na yun lamang ang magbibigay buhay, yung ginawa ni Kristo. Na ang deal nga ko, bakit iniwan ni Jesus ang langit, sabi doon, hinubad niya, Philippians chapter 2, inubad niya yung kanyang pagka-Diyos, nag-anyong alipin, nakisalamuha sa tao, at naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Para saan? Para sa ating inward man, sa ating espiritu. Yun po yung pinaka-focus ng ginawa ni Kristo, hindi po yung sa physical aspect. Ang nakakalungkot nga, doon tayo namulat na laging nakapokus yung salita ng biyaya ng Diyos sa physical. And even yung sinasabi na the thief cometh not but to steal, to kill, and to destroy. Sa John 10:10, ang magnanakaw raw ay naparito para pumatay, magnakaw at pumuksa. Pero ako'y naparito para magbigay ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Alam niyo yung interpretation lagi natin dyan, aminin natin, yung masagana ang buhay, physical. Kaya nakakalungkot, marami yung mga karamihan na isang kahig, isang tuka lamang ang buhay, pag pinag-aralan, pag ang level ng application niyan ay sa physical aspect at kasaganaan sa physical, nagiging plastic sila. Parang pakunwari na lang. Nagiging masaya na lamang sa isang banda, pero pag umuwi at nag-iisa, mayroong malaking katanungan. Kailan kaya ako sasagana sa buhay? Yun ang palaging perimeter. Mali. Dito sa ating pag-aaral, nagiging maliwanag, iniligtas tayo at pinagpala tayo. Yung sinasabi ng Ephesians 1:3 na dahil sa ginawa ni Kristo Jesus, no, pupurihin natin ng Diyos at ating Panginoon Jesus na pinagpala tayo saan? Pagpapalang ukol sa Espiritu. Malinaw po yan. Sa sangkalangitan kay Kristo. At hindi yan nakapokus sa physical. Ano yung ibig sabihin yan? Pantay-pantay tayo. Walang magiging mayabang, walang magiging palahatol, at parang ikukumpara mo sarili mo sa iba, ay, hindi siya pinagpapala. Huwag kang give up, Brad. Magpatuloy ka lang, darating din sa iyo ang blessing. Saan? Para pag hindi pa dumating yung blessing na ginawa ni Kristo. Samantalang, nung AD 30, lahat ay walang pinipili. Ang importante na lang, tanggapin. Panampalatayanan. Ang maganda rito, at ang makikita natin kailangan dito, maliwanag na naiintindihan yung bisa ng ginawa ni Jesus ay sa spiritual at hindi sa physical. Para lahat masaya. Lahat more than conqueror. Lahat mananagumpay. Kaya nararanasan mong hindi maganda yung standard ng buhay mo kumpara sa iba, hindi ka na maiinggit. Bagaman nangangarap ka na maging maganda rin ang buhay mo sa physical na to, pero ano man ang mangyari, ano man ang sitwasyon, nandun yung sa iyong contentment, satisfaction. Bakit? Maliwanag sa iyo na lahat tayo mayaman dahil sa ginawa ni Kristo Jesus. Amen? Hindi ka na magkakaroon ng malaking katanungan. Bakit sila lang ang blessed? Bakit ganito itsura ko? Ano pa man ang ating kalalagayan dito sa lupang ito? Ano man minsan ang mga kapintasan natin sa physical, ano man ang kalalagayan natin, ay pag maliwanag sa Ebanghelyo, mapupuri mo siya. Mapapasalamatan mo siya. At hindi ang sino man ay hahatol kasi hindi naman talaga sa physical nakapokus ang pagpapala ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ang isang maganda, pag nalaman mo na ngayon ay si Kristo ang nagmamay-ari sa buhay natin bilang tayo ay bahagi ng kanyang katawan at siya ang ulo, mahal niya tayo. Amen. Mahal na mahal niya tayo. At ang maganda ron, hawak niya buhay mo. Dito sa sidlang lupa na to, ay tayo ay earthen vessel, di ba? May treasure, yung sinasabi ni Brother Jowa kanina na, yung treasure na yan. Walang iba yan kung hindi yung pagkaunawa mo sa ganda ng ginawa ni Kristo.
But we have this treasure in earthen vessel, that the excellency of the power may be of God and not of us. Di ba? Ang matataas talaga dito, yung ginawa ni Jesus. Kasi lahat tayo, taglay natin ang kayamanan. At yun nga po ay spiritual. At ang sabi ko nga po kanina, baligtad kasi. Sa mata ng tao, pag ginamit mo ang karunungan ng tao, parang yung mga bagay na spiritual, makakain ba yan? Pakinabang ng flesh ang hinahanap. Ay hindi nga dapat i-focus sa physical aspect Mapapeperahan ba yan? Baka naman kami papeperahan ninyo. Di ba ganun nakatwira ng mga tao? Diba? Kaya patuloy, yung mga bagay na spiritual at yung kayamanan na yan, hindi nauunawaan. Pero paano nauunawaan? Magbasa ka ng Bible, makinig ka ng salita ng Diyos, at magkaroon ng authority sa iyo yung salita ng Diyos. Pag sinabing magkaroon ng authority, mag-shape yung sinasabi na renew the spirit of your mind. Ephesians 4:23-24. Magbago kayo ng inyong espiritu sa pag-iisip. Bakit? Na yung mga salita, yan ang magpipicture, yan ang magsasabi kung ano ang ganda ng langit, kung ano ang ganda ng spiritual blessing. Hindi ka nakapokus lang sa earthly, physical, material blessing. Pansamantala lang po to. Kaya pag naging maliwanag sa isang mananampalataya, sa atin yan, hindi na tayo naiinggit, hindi na tayo yung nagrereklamo. Kasi pag ikay nakapokus sa physical, material, ay wala, makikipag-contest ka. Nalilimutan mo, ang tao kasi ganito nagiging abala. Yan ang nakita ni Jesus Ephesians 4:17. Huwag daw tayong gumaya sa mga hentil. Pag sinabing mga hentil, yung mga unbeliever. This I say therefore and testify in the Lord that ye henceforth walk not as other Gentiles walk. Bakit? Ay sino yung isipan nila? Dito lang. Kaya sila, ang contest nila, dito. Kaya pag na-reach nila yung kanilang pangarap, masaya sila. Akala nila yun ang talagang blessing. Blessing, yes, in the physical aspect. Pero pag yung pinag-usapan, yung sinasabi ng Scripture, ang tunay na blessing, yung ginawa ni Kristo, manampalataya ka, kuhanin mo yun, tanggapin mo yun, at mayaman ka. Amen. Di ba sabi ng Revelation, akala mo ikaw ay mayaman, pero hindi mo alam ikaw ay dukha. Baligtad talaga sa Diyos. Sa spiritual realm, kaya talagang magkakontra ang physical at saka spiritual. Contrary one to the other. Magkalaban ang dalawang yan. Kaya, pag pumukus ka lamang sa mga bagay na physical, may mawawala sa iyo. Meron kang maniniglect. Pero, kung balanse, at alam nyo ba ang talagang balanse? 6:33 ng Matthew. Ipa-priority mo kaharian ng Diyos. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ibig sabihin, yung physical, idadagdag yan ng Diyos. Di naman tayo magiging kawawa sa physical. Lalo na, binigyan tayo ng kamay, given ng mga bagay para ma-acquire natin yung mga physical blessing. Binigyan din tayo ng pag-iisip kung bakit tayo merong mata, bibig, tainga, kamay at paa, para ma-acquire yung mga pangangailangan. Tingnan yung ibon. Diba? Sabi nga, mas na yung mga ibon sa langit, hindi nagtatanim, hindi nag-aani, pero hindi pinababayaan ng Diyos. Bakit? Kasi merong itinilagay na instinct ang Diyos sa mga hayop na lilipad siya. Pagka siya ay magkakaroon na ng baby, may itlog na siya, gagawa na siya ng pugad. Diba? Pero lumilipad siya, tumatrabaho siya. Ginagamit niya yung kanyang pakpak, ginagamit niya yung kanyang tuka. Given na yan, yung physical blessing. Kaya maski tayong mga Kristiyano, madadaig tayo ng mga hentil. Yung mga unbeliever, bakit? Mas masisipag sila. Pero, maaawa ka naman. Bakit? Naniniglig nila ang pinakamahalaga, which is spiritual blessing. Kaya ang isang mananampalataya, balanse ka. Nabubuhay ka sa physical, yung gamitin mo yung dapat mong gawin, tumarbaho ka, pero hindi mo pinababayaan yung iyong spiritual na buhay. Amen. At ang pinakamagandang susi nga nito, maintindihan natin ang maintindihan ang ginawa ni Kristo sa krus. Dahil
Yan yung kailangan magliwanag. Kumintab ng kumintab. Kaya huwag niyong pagsawaan yung makinig, kahit minsan paulit-ulitin pa yan. Kasi habang nakapokus ka, lalong lumiliwanag, lalong kumikinang, lalong gumaganda. Kasi hindi po yan nagfe-fade. Hindi yan kagaya ng isang balita, hindi yan kagaya ng isang kwento na kapag nabasa mo na, nabasa ko na yan. Hindi. Ang salita ng Diyos, lalo na ang Ebanghelyo ni Kristo, habang lumalalim, habang tumatagal, pasarap ng pasarap. Amen? Totoo yan. Yun po yung katotohanan. Kung talagang ikaw ay lumalakad sa Espiritu. Di ba sabi ng Galatians chapter 5, walk in the Spirit and do not fulfill the lusts of the flesh. Kasi magkalaban yung dalawang yan. Kaya lumakad daw tayo. Ano yung Spirit? Faith. Pananampalataya. Saan? Sa ginawa ni Kristo. Kasi yung pinakabida, siya yung pinaka-agenda ng Old and New Covenant, ang pinaka-agenda, yung Gospel of Christ. Kasi nililinaw sa atin, yung Old Testament, lahat yan ay shadow patungkol kay Kristo. Ang pinaka-lente, yung ginawa ni Jesus. Bakit? Doon matutuklasan na nakapaloob yung kayamanang espiritual sa pamamagitan ng pananampalataya, pag-aaral, pagkaunawa sa kanyang mga salita. Kung tutuusin nga, bakit nga naniniliglik ng maraming mga mananampalataya? Kasi sinasabing sila ay Kristiyano, bakit ang salita ng Diyos hindi natin nababasa? Ilang taon tayo nabubuhay sa lupang ito? Bakit nga ba wala tayong panahon na pagtiyagaan na basahin natin mula Genesis ang Biblia? Samantalang ito'y salita niya na nagbibigay sa atin ng kaunawaan nung kanyang plano, nung kanyang layunin sa ating buhay. Oo nga naman. Kaya pag pinag-aralan natin yung ating sarili, bakit nga ba tamad tayo at hirap magtiyaga sa pagbabasa? At ang kinalilibangan natin, nauuna natin yung mga bagay dito sa lupa. Kasi ang gusto natin, wag boring, yung nare-relax tayo, ayaw natin nung tayo. Pero nakakalungkot, sa buong buhay natin na nag-stay tayo sa lupang ito, samantalang malimit nating maunawaan, staging point lang ang buhay natin sa lupang ito. Staging point lang, parang airport na darating ang time, aalis din tayo rito. At ang malimit sinasabi ng Bible, hindi tayo tagalupa. Ang ating pagkamamamayan ay tagalangit. Ang destiny natin ay eternal life. Na minsan, ang labo sa iba, at maski sa atin, minsan malabo, pero ang nagbibigay ng picture, salita. Hindi nakikita ang langit at ang spiritual na bagay, pero ang nagpapaunawa at nagpapaliwanag sa ating isipan, yung kanyang salita. Kaya pag wala tayong time, paano magiging maganda at maliwanag sa atin yung blessing na spiritual kung hindi natin pagtsatsagaan at pagyayamanin at bibigyan ng halaga yung kanyang salita? Isipin niyo, gumamit siya ng mga tao, libu-libong taon na nakaraan, gumamit siya ng mga tao na mai-record yan dahil lalo na sa ating panahon, napakapalad natin na tayo palang mga Gentiles ay talagang kasama sa pangarap ng Diyos mula pa ng pasimula nang siya'y makipagtipan sa tao. Kasama na tayo. Tingnan natin, Ephesians chapter 3, verse 6. That the Gentiles, yun. Sino yung Gentiles? Yung labas sa bansang Israel. Should be fellow heirs. Isipin, mga tagapagmana rin. And of the same body, sa isang katawan ni Kristo. Kung paano ang mga Hudyo, gayon din tayo. And partakers, di ba? Partakers ka rin of His promise in Christ by what? By the gospel. Pag hindi ka naman naging masaya niyan, ewan ko na. Na kahit sino ka, kahit ikaw ay Gentiles, ikaw ay kasamang tagapagmana at partakers ng kanyang mga pangako, ng blessing ng pangako ng Panginoon sa pamamagitan ng gospel. Kaya kailangan maging maliwanag sa atin ang gospel of Christ. Amen.
Nagbabasa tayo ng mga, nung araw, mga comics, mga babasahin para malibang. Nagse-cellphone tayo ngayon para lamang malibang. Why not? Bigyan rin naman natin ng pagkakataon ang aral ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Amen! Pinakamagandang kayamanan, sabi ko nga, o yung mga kabataan natin, sana, pag maging malinaw na sa inyo to, makikita nyo yung purpose ng buhay. Pag kayo pumasok sa buhay, mag-asawa, magpamilya, makita nyo na magpapasok ako sa buhay ng pamilya, pero maliwanag sa iyo ang purpose ng Diyos, ay di alam mo na gagawin mo, hindi lamang isusurvive mo yung iyong pamilya sa pangbagay ng lupang ito. Hindi lamang yung enjoyment dito sa lupa ang ipapamana mo at ipapaliwanag mo sa kanila, kung hindi higit sa lahat, yung magsama-sama ang pamilya hanggang sa tunay na destinasyon na ibig ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? So, di ba? Kasi, tingnan ninyo, dumaan ang araw ng mga puso. Para bang yung iba, pagka walang kapartner sa buhay, parang malungkot yung kanilang, pag walang love life, parang alungkot na, ganyan. Parang hinahabag na ng iba yung kanilang sarili, lalo na pagka mayroong mga sugatan, pagka mga broken-hearted. Alam nyo, sabi ko nga, ano man ang masasakit na mga bagay na karanasan dito sa lupang ito, ay pagka natagpuan ng isang tao, ang pag-ibig ni Kristo, abay, buo na ang lahat. Amen. Ang nakakaawa, baka nga may love life ka, at maligaya ka sa lupang ito, pero hindi mo naunawaan ang pag-ibig ng Panginoon. Ang sinasabi ng Bible, walang pag-ibig na hihigit sa pag-ibig na ibinigay ng isang kaibigan ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Sino yun? Si Kristo. Yun ang pinakamataas na antas ng pag-ibig. Yun ang pinakamataas na antas ng kaligayahan maibibigay ng pag-ibig. Spiritual nga lamang. Yun ang problema. Pag ang isang tao ay hindi spiritual at karnal, hindi niya maiintindihan, at ang sabi ng ating pinag-aaralan sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14, tinan nga natin, na kapag ang isang tao ay makalaman lang, karnal, ngunit ang taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, salita ng Diyos. Kasi bakit? Sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya. Bakit? Ang pinahahalagahan lang ng isang taong karnal ay yung mga bagay ng laman, yung mga papakinabangan ng kanyang senses, ng kanyang feelings, ng kanyang emosyon na nagdudulot ng mga bagay na makikita dito lamang sa lupang ito. Pag-ibig sa kapwa, wala naman po sana masama dyan eh. Part yan ng buhay ng taong nabubuhay sa lupa. Ang ibig ko lamang po sabihin, sa isang mananampalataya, dapat hindi na tayo napapatangay doon na ikaw ay parang natatangay ng mga bagay ng mga unbeliever, yung takbo ng buhay ng isang unbeliever. Kung hindi man, sapat na ang pag-ibig ni Kristo. At darating naman yon, talagang darating yung mga bagay na yon. Pero ang pinakamahalaga, mag-matured muna tayo sa spiritual na buhay. Amen? The good news for man is the gospel of Christ. Wala na pong iba. Sabi ng Romans 6:22, bakit? Kasi datapot kayong mga laya na kayo, saan? Sa kasalanan. Naintindihan niyo po ba na malaya na tayo sa kasalanan? Hello? Kailangan unawa mo na, malaya ka na sa kasalanan. At ngayon, alipin ka na ng Diyos. Ba't tayo naging alipin ng Diyos? Kasi si Kristo na yung ating head. Tayo yung kanyang katawan. Dati, alipin tayo ng kasalanan, sangayon sa Romans 7:14. Sunod-sunudan tayo sa kasalanan na yan, na umalipin sa tao, na nananahan sa laman. Kaya gusto ko nga sa bawat mananampalataya, talagang detalyado ang liwanag ng gospel eh. Paano mo mauunawaan na dati alipin ka ng kasalanan at ngayon malaya ka na?
Sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus. Yung good news sa gospel of Christ. Sabi doon ulit, Romans 6:22, but now being made free from sin, ngayon mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo, ito ang mangyayari, ay mayroong inyong bunga, saan? Sa ikababanal. Asan ang banal? Yung inward man. Pag tumingin ka na naman sa physical, laglag ka na naman. Eh pag hindi naintindihan ng gospel, confused. At ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. So malinaw sa'yo. Malinaw po ba sa inyo, meron na kayong buhay na walang hanggan? O di ba napakayaman yun? Hindi tayo kagaya ng ibang mga Kristiyano na lagi nagko-confess, ligtas na tayo, pero pag nagkasala, paktay na naman. Nasa kadiliman na naman. Kasi maliwanag sa iyo ang gospel, alam mo, ligtas ka na at meron ka ng buhay na walang hanggan. Kaya mahirap yung hindi naiintindihan yung ginawa ni Kristo. Yung mabuting balita. Paano magiging mabuting balita yan? Eh hindi mo alam kung ano yung ganda ng ginawa ni Kristo. Kung alam mo na ikaw ay may buhay na walang hanggan at ikaw ay hindi na alipin ng kasalanan, kung hindi malaya ka na sa kasalanan, abay abot-abot ang pagpapasalamat mo. Yung dahilan kung bakit ka sumasamba sa Diyos ay abot-abot yung pagpapasalamat mo sa puso mo. Hindi ka nanghihinawang magpasalamat. Hindi mo katatamaran ang umattend ng Bible study para sa salita ng Diyos kasi naiintindihan mo na kailangan mo yan. Maliwanag sa iyo yan. Okay. So, sabi diyan, ang malungkot sa maraming nagsasabing sila ay Kristiyano ay yung ignorante sila sa liwanag ng Ebanghelyo ni Kristo na pagka talagang ang isang tao ay nananampalataya at sa pamamagitan ng salita ni Kristo, aral ni Kristo, ay andon talaga sa kanya yung appreciation. Merong ebidensya sa kanyang buhay na siya'y nagpapasalamat at nagpupuri sa Diyos at laging uhaw sa kanyang mga salita. Di ba? At hindi na nanineglect yung kagandahan ng blessing. At alam niya kasi, ang nagpapatibay sa buhay pananampalataya, walang iba kung hindi yung good news, yung mabuting balita. Yan po yung, kaya ka nagiging matibay sa buhay. Kahit na minsan may dago, kahit na mayroong mga negatibo sa physical aspect, hindi yun ang batayan mo. Kahit na minsan may naririnig kang mga criticism sa ibang mga tao, hindi din yun ang magpapaligaya sa iyo. Wala kang pakialam doon. Dahil ang alam mo, ang hugot ng iyong paniniwala ay ang salita ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. So patuloy ko po kayong china-challenge, tayo laging mag-aral, makinig ng salita ng Diyos, at maging maliwanag po yung ating pagkaunawa. At hindi tayo natatangay na ang kaligayahan ay nasa mga financial na material na bagay lang, no? Hindi tayo nakokontrol lamang ng mga emotional, yung ating mga senses lamang ang nakokontrol. Hindi tayo dumidepende na yun ang magdidikta ng ating kaligayahan. Ang magdidikta talaga ng ating kaligayahan ay yung ating pagkaunawa sa kagandahan ng ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. At inaalis yung ating kaisipan doon sa kawalan ng kaliwanagan. At malinaw po sa atin na wala na tayo doon sa bad news. Ano ba yung bad news? Yung issue ng kasalanan na nanahan sa ating laman at yung mga nagawa nating transgression na bunga ng magbigay ng lakas dito ay ang kautusan at tayo po ay tinubos na sa kautusan. So yun yung mga bagay na dapat ay naging maliwanag sa isang mananampalataya. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, perfect na ang iyong inward man. Perfect. Pag sinabi mong perfect, secure. 100% wala na sa kadiliman kung hindi translated na Colossians 1:13. Ito yung bisa ng ginawa ni Jesus. Giving thanks unto the Father. Lagi na tayo nagpapasalamat sa Ama.
which had made us meet, lahat daw tayo, to be partakers, o even tayo mga Gentiles, binasa natin kanina, which had made us meet to be partakers ng ano? Of the inheritance, yung mana ng mga banal, yung mga binanal at talagang nasa ilaw ni Kristo. Kaya sabi ng verse 13, who had delivered us, iniligtas po tayo, from the power of darkness. Makinig po kayo magaling. Ang isang mananampalataya na nastunay na kay Kristo at maliwanag ang bisa ng ginawa ng krus, hindi na po tayo yung napuposes pa ng sinasabing masamang espiritu, na kinakailangan pa ng deliverance. Pag ikaw ay mananampalataya na, delivered ka na sa power of darkness. Pero ang darkness po dyan, kasalanan. Who had delivered us from the power of darkness, pansinin niyo po, past tense na yung delivered. Past tense. Bakit? Ginawa po ni Jesus yan noong 30 AD. Who had delivered us from the power of darkness and had translated us. Inilipat na po tayo. Saan? Into the kingdom of His dear Son. Yung ating inward man, translated na po yan, pinaghaharian na po yan ng Panginoong Hesukristo. Yan po yung pinakamagandang blessing na meron ka. At pag yan ay tinanggap mo, pinanampalatayanan mo, nananampalataya po ba tayo? Amen. Abay, masaya ka. Kahit na minsan may problema sa lupang ito, masaya ka. Yung joy of salvation, hindi na po yun mawawala sa isang Kristiyano. Yan ang